What is up guys? Russell Borja here. So today, na-try natin mag-vlog. First time ko dito sa YouTube ulit. Bumalik ako kasi way before 2020 nagpo-vlog ako motovlogging. So ngayon, pupunta tayo kay Yuki Moto. Papa-change oil natin. Papa-full PMS natin to si CB650R natin. So ngayon, nasa Shell ako. Favorite tambayan ko kasi to, Shell Select. Dito sa F Blumetry. Ito yung motor natin ngayon, pinapainit ko kasi kaya medyo lumayo ako. Let's go. So ayan, gamit natin HJC, Mistaker, Dry Fit Custom. Nasa 1350 na, medyo pwede na akong pagalawin yan. So ayan siya. So samahan nyo ako guys, ang suot natin ngayon is Dry Fit Custom. Bigay ito ng kaibigan ko na may-ari, si Lemaris. Shoutout sa'yo. So tara, let's go. Dito na tayo sa Yuki Moto. Lalagay ko yung address sa baba. Ang kaharap nito is Baliwag. Ayan. So pagpasok mo merong car wash dito. And ito yung makikita mo. So ito yung shop nila. Wala pang tao kasi sobrang aga ako. 7:30. Kasi nga gusto ko malamig na yung makina para pag gagawin na hindi nahihintayin. So meron tayong Dominar 400 dito. GS. Ganda. Laki. Sobrang laki. So yun yung motor natin. CB650R. Meron din silang coffee shop dito para pag naghihintay kayo hindi kayo tamarin. So guys, dito na tayo sa loob ng shop ni Yuki Moto. Ito yung coffee shop niya. Dito yung mga extra pipes, ganyan, fender eliminator, yung mga shirts silang binibenta. Yan, mga accessories din. Tapos ito, PR. May orange pa nga dito eh. So, dito tayo natambay. Si Kuya kakadating lang. Boss, anong pangalan natin? Russell. Nice to meet you. So siya ang mag-aayos. Sisimulan na ata. Pero malamig-lamig na yung makina nito. Kanina ko pa pinatay. Na-discover ko tong Yuki Moto na to sa CB650R Enthusiast Philippines. Kasi pag nag-search ka or nagtingin ka ng post, pag lahat ng nire-recommend nila sa services Yuki Moto, as in walang iba. Wala nang iba. Kahit sa Kasa, hindi nila masyado nire-recommend. Yuki Moto lang malakas. Tapos, pagpunta nyo dito guys, may electric fan, may aircon, may wifi, komportable upuan, tapos warm yung lights, diba? Habang naghihintay ka, ayusin yung motor mo. Ito ko lang, ako nanonood lang ako dito ng Jujutsu Kaisen. So ayun, hintayin na natin si Yuki, pupunta rin daw siya dito, and videohan na rin natin. Yun. Ang full PMS po yung gagawin natin. So lahat ito nasa checklist natin gagawin nyo din sa bike ninyo. Isa-isahin ko lang paliwanag para mas maintindihan nyo po. Sa battery, check natin battery terminal, tsaka battery condition, yung health, cranking test, charging test, tsaka max load test. Meron po tayong pang test dyan. Lights, lenses, control miscellaneous, headlight, lahat. Yung ilaw i-check. Windshield mirror, switches, kung nagka-function correctly. Kung meron maganit, ayusin po natin, ilinisin natin para maging smooth yung pag switch. Sa handlebar, ito na-check din natin yung handlebar niya, tama tinanggal yung bar rise. So, levers and pedals, check din natin yung levers. Kung maganit na yung sa clutch lever natin, ilinisin din natin para maganda yung smooth yung kanyang pag lever natin pag lever. Kung sa likod din po, tignan natin, check up natin lahat yan. Cables, clutch, and throttle. Ito yung throttle. Ito okay pa naman yung throttle na slack. Tignan din natin yung cable mamaya ng clutch kung maayos pa ba. Yung frame chassis and stance, frame condition, kung may cracks, steering head bearings. Tignan natin mamaya kung meron ng tama yung head bearing ninyo. Swing arm bushings, kasama rin siya dito sa likod. Front fork oil, ito inspection lang naman siya kung merong leaks, tsaka yung rear shocks. Yung chain or belt, ito kasama yung chain maintenance. Ang gagawin natin, cleaning, adjust, tsaka loop, pati yung sprocket doon sa may harap, tatanggalin natin yan para malinis, pati yung likod. Okay. Kasama po yan. Fasteners, ito check up lang ng mga existing bolts, lalo na itong sa crash guard. Titignan natin kung may mga maluwag, so ito-torque natin ulit siya para mas maayos. Center stand, ito wala naman yung side stand, function lang din naman mamaya, check upin natin. Yung hoses, kung merong leaks, at yung sa ilalim ng motor kung may engine leak, check up din natin kasama sa checklist.
Okay. Wheel, tires, and brakes, spoke and rims, i-check upin natin kung may mga cracks, bearings, titignan din natin kung merong tama yung bearings. Tire condition, for check up din siya, tire tread, tsaka wear pattern. Sa brake lining po, titignan din natin yung check up, pati cleaning. Yung lahat ng brake calipers, i-clean natin, pati yung ating mga piston, lilinisin din natin yan siya. Rotor disc, ito, more on check up lang ito. Tire pressure, ayusin din natin, titignan natin kung anong existing tire pressure. Tapos, meron tayo dyan pang-inflate, ayusin natin yung tire pressure based on sa recommended ng manufacturer. Sige. Filters and others, sa filters, i-check up natin yung air filter kapag reusable siya or washable, lilinisin natin. Ayun na yung ginagawa ng ating mga kasama. Kapag hindi siya naka-washable, papalitan natin siya ng OEM. Kasama na po yun doon sa inyong package. Okay. OEM na air filter for palit. Spark plugs, titignan natin mamaya yung mileage kung ano na, 25,000 naman yung turbo. Ano pala yung mileage ko? 1.9 pa lang eh. Hindi pa. Oo, 25,000 layo pa. Malayo pa. Sobrang layo pa. Pero kapag naka-pipe ka, katulad niyan, mas madali ma-wear and tear yung spark plugs. Siguro mga ilang kilometers Lalo na yan. kung hindi siya naka-remap kasi iba yung fuel, AF niya, yung air fuel ratio niya, hindi angkop dito sa exhaust. Oo. Throttle body, mababa pa naman millahe ng motor pero kasama na to sa inspection. Wiring, yan, ayusin din natin yung wiring mo. Tapos lalagyan natin yan mamaya. Yung price eh. Takip. Valve clearance, hindi pa natin gagawin kasi mababa pa yung millahe ng motor. Inspection niya is 40,000 kilometers. Ito hindi. Ito. Engine oil, lalagyan natin siya mamaya ng Honda 10W30, 2.6 liters. Oil filter, papalit din tayo mamaya, tsaka drain bolt washer. Shaft drive oil, hindi siya applicable kasi naka-chain drive. Ito, shaft drive. BMW. Okay. Ito yung chain drive, ito yung shaft drive. So, yan, pag BMW, then kasama yun sa maintenance na pinapalitan yung oil niya. Hydraulic fluid, yung brakes, mamaya check upin natin kung okay pa yung viscosity niya. So, kasama yung check up. Coolant, titignan lang din natin. 2019, no? Oo, 2019. Kung hindi pa napalitan, 3 years life po yung coolant eh. Itong hydraulic fluid sa brakes, 2 years. So, mamaya may testing yan. Yung coolant, kayo kung gusto nyo pa-replace, kung 3 years na yung motor, recommended siya for replace. Sige. Sa fuel, ito inspection lang naman kung okay yung fuel. Leaks engine, Mike, pakitignan mo na muna yung engine kung may leaks sa ilalim. Yung sa may water pump. Kasi yun ang concern na itong CB. Ang sakit niya, yung water pump leaks. Yan ang lagi na. Water pump leaks, yun ang ano niya. Pero hindi naman sa sa lahat ng CU. Siguro mga 50% ganyan. Hindi naman. Hindi naman. Siguro mga lahat ng nagawa natin may mga 5%. 5%? Sobrang minimal lang. Oo. Yung unit mo wala naman sa ayos siya. Ang nagiging sira kasi niya yung o-ring, yung pinaka-water pump. So nag-leak siya sa ilalim. Kaya pala. Okay. So yung procedure po natin magtatagal ng maximum ng 3 hours. So meron kang alas 12. Oo. Sakto yan. Ayusin natin. Shoot yan. Thank you. Okay, salamat. Today kasi meron tayong binyag na pupuntahan. Alas 12. Try natin makahabol. Okay lang naman ako dito. Nasa reception, makikikain tayo. So, si Nenny ngayon, kaibigan ko dati sa PS, bilyaran. Sobrang galing magbilyar ng babae. Solido. So, ito yung motor. Tinitira na nila. Videohan natin, gawa tayong timelapse kung kakayanin. So, yun. Grabe guys, tingin yung lens ko. Sobrang itim na. Buti na lang talaga PMS tayo ngayon. Kain muna tayo guys habang nanonood. Nag-coffee muna tayo and takoyaki. So bali guys, ang ginagawa natin ngayon is mag-rewire daw sila para makakabit yung handlebar riser. Kasi kapag yung normal lang na ganyan, ayun na pala yung oil natin. Kapag yung normal kasi na ganyan lang, mahirap kasi sasabit. So mangyayari, ang tendency, every time na turn right mo, isasagad mo, sumasagad din yung linya. So, hindi mo na siya wala na siyang play. Ano na lang siya, sagad na siya, isang gano mo, humihiyaw na siya na humihiyaw. Di ba kuya? So ito na yung oil na gagamitin natin.
fully synthetic. Yan. Tatlo. Ilang litro to? 2.6 liters. Ito, Oil filter. oil filter. Yan, papalitan na siya. 57% na lang. Yung battery health. Opo. Okay. Headlight, gumagana naman lahat. Windshield switch, nagpa-function naman siya ng maayos. Handlebar, nalagay natin yung riser mo. Levers and pedals yun, malambot na siya. Pati yung pedals sa baba. Yung clutch cable, inayos din natin kaya malambot na rin yung clutch mo. Frame condition, wala naman siyang cracks. Steering head bearings, wala naman. Yung steering head bearing, yung sa harap, pag mayroong lumalagotok na, pag nagpipreno ka, tak-takpan sa scooters, yun yung madalas masira sa kanila. So yung arm bushings, okay naman siya, pati yung bearing sa likod, wala naman siyang alog, so okay siya. Yung front forks, wala naman siyang leaks, pero recommended maglagay tayo ng lagay ka ng fork seal covers. Yung parang binabalot? Oo, yung ginaganon lang. Tapos parang Velcro lang siya. Velcro lang. Velcro, tapos meron siyang cable tie. Para wala pumasok sa loob, yes, pataas. Okay. Kasi ang dami na rin namin nagawang ganyan. Matrabaho, tsaka syempre gastos, di ba? Mas maganda kapag prevention natin. Tama. Pati yun, mga lang yun, mga 800 to 1,000, ganun siya. Kaysa magastos ka ng mga 6,000 pa rin magbayad. Tama. Fork or tsaka seal. Tapos, rear shocks okay naman siya, wala naman siyang leaks. Yung rear shocks naman ng CB, hindi naman siya gaanong sirain. So okay siya. Yung chain and belt, o chain or belt, no? So naka-drive chain tayo. Kung makikita mo, ninimis natin, tapos in-adjust na rin natin yung stock. Kaninang stock niya is 40, so ginawa na natin 35. 32. Ang naman yan, ang standard is 25 to 35 mm yung stock niya. Fasteners yung kanina hinigpitan natin yung crash guard kasi lumuwag na siya. Lumuwag na. So center stand, wala naman yung side stand, nagpa-function naman. Yung hoses, wala namang leaks yung brakes. Chinik din naman natin. Next, spokes and rims, wala naman siyang tama. So maganda naman siya. Bearings yun, wala naman kasi chinek up natin yung bearing sa likod. Kung meron siyang palag, wala naman. Tire condition, napaka-kapal Okay ng tire. Pero meron naman tawag dito, nag-expire yung tire, no? Kung 2019, tignan mo na expiration. Mostly, sabi nga nila 5 years, pero sa kotse kasi maabot ng mga 9 years, 8 years to 9 years. May kita mo rin naman yan yung pinaka gulong, pag hinawakan mo, pag yung alam mo parang madulas na siya. So yun yung nag-expire na. Yung mga cracks, may kita naman physically. Wear pattern normal naman kasi pantay siya all throughout. Yung brake lining, tingin ko kanina 90% pa. Yung sa harap napalitan na Parang dito rin galing siya, Vesra brand yung sa harap. Sintered metal compound. Yung kapal pa, yung sa likod bago pa din, so 90%. Tatagal pa yan. Rotor disc, yung kanina lang yung hinawakan mo, may chip lang maliit. Hindi naman makaka-apekto sa performance. Tire pressure, 3642, so nakapala kanina. Okay, nagpahangin kanina. Kaya pala sakto sa yung filter, pinalitan natin yung air filter, yung kanina may photos naman, nakita mo din. Spark plug, hindi pa nga. Throttle body, na-check up natin kanina, napakalinis pa. Yung wiring, yung kanina binalutan ko na inayos. Tapos, kinable tie natin ng maayos. Valve clearance, hindi pa. Engine oil, nagpalit tayo 2.6 liters 10W30 na Honda. Oil filter, ang nilagay natin sa kanya ngayon, KNN oil filter. Yung fluid, hydraulic fluid, kanina naka-red kasi ito dati. At requires immediate attention kasi bumagsak siya dun sa water content test, greater than 4%. So pinalitan na natin. Ang lifespan niyan is 2 years. So after 2 years mo pa yan papalitan ulit. Yung coolant, i-check na lang natin, last top up na muna tayo rito. Pero i-caution ko kasi kung 3-4 years na yung motor, 3 years lang yung lifespan niyan. So recommended replacement. Bali sa pagbalik ko na lang. Fuel, okay naman siya. Leaks yon. Fortunately, wala siyang engine leaks, no? Yung sinabi ko, binanggit ko nga kanina na sakit ng CB, yung sa water pump, yung talagang kalimitan nag-leak. So, chinek up kanina, pagdating, wala naman. Okay. Meron siya kaninang DTC. Yung DTC niya, yung rear wheel sensor, nagmamalfunction siya, pero okay naman. Naka-stored lang siya, binura na natin. Check mo na lang. At as long na hindi nag-connect na rin yung ABS sa harap mo habang nag-connect. Wala naman.
review. 6 months pwede, kilometers, balik ng 8K. Pero alagaan lang yung chain. Yung chain, no? Training. Siguro once every, dapat nga ano eh, pag umuulan, dapat linisan mo agad eh. Pero regular, ay once a week nalilinis dapat yung chain. Okay, yun lang. Guys, nakauwi na tayo and ang masasabi ko is ang layo ng performance nung before and after ko na ma-change oil. Una is yung lahat nilubricate nila. Pangalawa, mas smooth yung shiftings ko, yung braking ko, mas smooth siya. And lahat ng ginawa sa motor ko is in-explain sa akin. So ang need ko daw palitan sooner or later is yung battery ko kasi 57% na lang yung life. Pero goods pa naman siya. Siguro within 2 to 3 months pwede na magpalit. Kailangan ko na pala magpalinis. So yung chain, nilinis din nila. Lahat, as in lahat, binuksan niya, nilinis yung loob. In-adjust na rin nila to, nilagay nila yung riser. Hindi na siya naiipit. Yan, may technique silang ginawa, ni-rewire nila. Ano pa ba? Hindi ko na pinakabit yung side mirrors ko. Kasi, pag lalagyan daw nito, tatanggalin yung bar weight dito. Tapos, tsaka isusuksok dito. Kaya mangyayari, tendency nun is aalog-alog siya, magva-vibrate ng sobra. Kaya ito lang muna. Siguro kung magpapalit ako, merong mga bar end na dito kinakapit. Soon yan, soon. Tapos ano pa ba? Ako ng brake fluid, nagpabago ko. Ayun medyo light na yung kulay niya. Kasi parang medyo orangey na siya eh. So, ang nangyari, inabot ng 20 kilometers din yung biyahe ko. And, naiwan din pala to. Naiwan to nakakabit dito. Napansin ko na lang nung nag-brake ako saglit. Naiwan siya. If ever magpapa-maintenance kayo ng big bike nyo, punta lang kayo kay UK Moto. Yan, tignan nyo lang yung page nila. Punta kayo doon, waste nyo, saglit lang naman. And magpa-schedule kayo para mas solo nyo yung oras. Ayan. Ang total pala ng inabot natin is 7,000 yung full PMS, lahat-lahat. And 1,800 dun sa bleeding and palagay ng brake oil dito. Thanks.